Hi mga ka-viewers, good morning sa inyong lahat. Ako mga ka-viewers, dapat tayo ay manatiling masipag sa araw-araw mga ka-viewers, at manatiling mabuti sa araw-araw upang magkaroon ng magandang kinabukasan ang ating pamilya at ang ating bansa mga ka-viewers. Magbibilad kami ngayon mga ka-viewers ng palay. Mabigat ngayon mga ka-viewers ang palay dito sa amin kasi nung hinarbist nila ay hinabutan ng ulan, nabasa at malaman yung palay ngayon mga ka-viewers, kaya siya mabigat. At doon kami magbibilad mga ka-viewers. So, dito lang sa gilid ng kalsada mga ka-viewers, sa left and right wings ng kalsada. Pero maganda to mga ka-viewers. Very thankful kami kay God na mapigat yung palay, kasi ibig sabihin nun mga ka-viewers, malaman yung palay. Kaya magandang blessing to mga ka-viewers. Ito yung patunay na kapag may itinanim ay may aanihin. Kaya dapat tayo manatiling masipag at magpakabuti mga ka-viewers upang magkaroon tayo ng magandang kinabukasan at magkaroon ng magandang kinabukasan ng ating bansa. Maraming salamat sa Diyos. Aray ko mga ka-viewers, natagalan ako mga ka-viewers sa paghahakot ng palay. Kasi hindi naman gaano kabigatan yung palay, kasi hindi naman yan magbi 50 kilos. Kasi magkapatong pa ako mga ka-viewers, yung nabali ito nung Sabado ng gabi. Napilay. Nabali, tapos yan, nasugat mga ka-viewers. Kaya nahirapan ako magbuhat kanina, kaya ang tagal ko nakarating dun sa bibilada namin ng palay. Mga ka-viewers, dumugo siya kasi napwersa. Pero okay lang yan mga ka-viewers, kaya naman. Tinulungan ko kasi si Papa magbilad ng palay at magbuhat, kasi yun, naawa ako. Paano siya, parang matanda na siya. Mahirap talaga mga ka-viewers magtrabaho, at mahirap magtrabaho at magbuhat ng mabigat kapag may masamang nararamdaman, katulad nito kapag may sugat or may bali sa paa. Kaya mag-ingat kayo mga ka-viewers, mag-ingat kayo palagi at manatiling ligtas, at palaging magdasal kayo mga ka-viewers. At naway, katulad ng sinabi ko kanina, palagi tayong magpakabuti at magpakasipag araw-araw para sa maganda nating kinabukasan at para sa magandang kinabukasan ng ating bansa. At ayan na si Papa mga ka-viewers, dala na niya yung pangkalat ng palay, yung tinatawag namin na kalaykay. At ikakalat na namin tong palay mga ka-viewers. 5 sako muna mga ka-viewers yung bibila din namin na palay. Ito yung ito yung binigay sa amin ni Kuya Ron at ni Ate Sel. Shoutout sa inyo Kuya Ron at Ate Sel, maraming salamat sa tiwala, at kahit nalugi yung tanim ng unang palay ay binibigyan nyo pa rin po kami ng palay na bigas. Sakto wala na kaming bigas, kapag kapag napamuli to namin ay magkakaroon na rin kami ng bigas. Maraming salamat kay Kuya Ron at kay Ate Sel. Shoutout sa inyo, at shoutout din pala sa nagpapa-shoutout na si Boss Rostom Trigo Dihapa. Maraming salamat sa iyo idol sa pagsuporta, at sa lahat ng followers and viewers, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsuporta. At ikakalat na namin tong palay.
Sararong sako lang yan eh. Kada trapal. Bubunga na yung ubos yan. Na? Yan kaya naman panipis. Ayan mga ka-viewers. Maghapong bilada naman to mga ka-viewers. Babaran sa init ng araw. Para para matuyo tong palay namin mga ka-viewers at maipamuli na namin o magawang bigas. Kaya hindi biro mga ka-viewers ang pagpoproseso ng palay mula sa pagtatanim hanggang sa pag-harvest. At maging sa pagbibilad nito mga ka-viewers sa pagpapatayo para magawa na tong bigas ay talagang kailangan ng matinding effort, tiyaga at tibay ng katawan mga ka-viewers. Ayan, maghapon na bilada naman to namin ni Papa. Kaya sana naman mga ka-viewers ay huwag tayong magsasayang ng pagkain. Kahit ni isang butil ng kanin sana ipahalagahan natin at huwag tayong magsasayang ng pagkain mga ka-viewers. Suportan nyo na lang sa mga masisipag at matitiyaga nating magsasaka. Ay mga ka-viewers, maraming salamat. Pahalagaan natin mga ka-viewers ang pagkain. Ayan yung binibilad namin ni Papa. 2 araw na biladan. Kung hindi pa tumatuyo ay iabutin ng 3 araw.